verse. I would like to ask you to read verses 1 to 3 with me. At lahat po tayo ngayong muli, mga minamahal. It's an exercise. Okay? Babasahin ko po ng muna ang unang talata at pangalawa ay susunod kayo. At sa pangatlo po ay sabay-sabay po tayo mga minamahal. Salamat po sa inyong pagdalo sa hapon na ito. Sabi po rito, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Sabay-sabay po tayo, who being the brightness of His glory and express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Manalangin po tayo, mga minamahal. Maraming salamat, Ama, sapagkat ang katalipiman ng sandali ito ay pagkakataon na may handa ang aming mga puso para tanggapin namin ang biyaya ng iyong salita. Maraming salamat sapagkat minsan sa isang linggo ay meron kami ganitong pagkakataon upang kami po as a church ay magtipon-tipon at mag-celebrate ng iyong pong kabutihan sa bawat buhay po namin. We thank you, Lord, that we have come to the point that the Word will be exposed. And I pray that the Holy Spirit would be our teacher, our guide, our master, the one who would prompt us to do something from it. Again, dear Father, I have a limited personality on this pulpit. I have some biases and preferences. I have emotional imbalances sometimes. But I know, dear Father, that in all of this, ay nais niyo po na magdepende po kami sa Banal na Espiritu. We thank you for our guests and our visitors who are with us, our friends. We thank you, dear Father, for those who are celebrating their special days and their anniversaries. We thank you, Lord, for the answered prayers. We thank you, dear Father, for the victories that were received this week. At salamat sapagkat kayo po'y mabuti po sa amin. Lord, we acknowledge that we have sinned against you. We pray, dear Father, that you would purge us and continue to cleanse us. We thank your Son because siya po yung dahilan kung bakit po kami nabigyan ng biyaya at ng kaligtasan at ng kapatawaran. Be with us now as we proceed with the Word and be magnified in our midst. Ito po ang dalangin ng ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. The image expression. Ang Panginoong Jesus po natin ang larawan ng tinatawag na ating Ama bilang ating tagapagligtas. Now, I would like to introduce this lesson by this, okay? Because we're talking about images in our topic. Dito po sa ating daigdig, mga minamahal, ay nabubuhay po tayo sa isang daigdig na kung saan ay nakikita po natin ang mga bagay-bagay. Sabi po dyan, we live in a world of things that are seen, a world that is visual, and we spend much of our physical, emotional energy on the act of seeking. Pasintabi na lang po sa ating mga tinatawag na kapatiran na sila po ay merong what we call handicap, physical, what we call handicap sa kanilang mga mata. Pero kahit sila po mga minamahal, they use what we call the means of imagination in order to see something in this life. Sapagkat ang totoo po niya mga minamahal, tayong lahat po ay lagi nating nais na merong nakikita po tayo. Halimbawa, marami po sa atin ang tinatawag na marahil ay we spend so much time in viewing televisions or movies. May mga tao pong gano'n, okay? Ako po, isa po dyan, no? There was a time in my life na wala akong ginawa kundi manood ng manood, no? Because I enjoy viewing movies, okay? So yun po yan, at doon ko po nakukuha yung ilang mga aral na akin po kinoconnect sa aking spirituality. Ilan po yan sa mga tinatawag na, I should say before, ay naging hobby po ng aking buhay. Mga kababayan ay kahit walang pera, pupunta ng mall, mag-window shopping lang. Hindi ba? Bakit? Kasi yung mata nila namumutakte. Hindi ba? Sa tinatawag na, makita lang ba?
makita lang yung gusto nilang makita, damit na hindi naman nila mabibili, o di kaya yung bagay na dapat nilang tinatawag na makuha. Because again, we live in a world that we express our, what we call, our meaning through all of this, what we call seeing. Yung kung tayo, pag tayo napunta sa isang lugar, sasabihin natin, mag-sightseeing naman tayo. Kasi we enjoy the view, we enjoy the nature, we enjoy the creation, we enjoy things that are around us. At ang ilan po sa atin, pag tayo po tinatawag na interesado sa isang lugar at we want to occupy that place, sometimes naglalagay po tayo ng feasibility study, sasabihin natin, magkaroon naman tayo ng ocular inspection doon. Bakit po? Kasi ginagamit natin ang larangan ng pagtingin, ang pagtinatawag na yung ating mga imahen, yung mga larawan. Now, images help shape our perceptions of the world. Okay? Kaya, maigi yung nagtatravel tayo, di ba? Lagi kong sinasabi. Kasi pag nakakarating ka sa isang banda ng daigdig na hindi mo daigdig, nagbabago ang pananaw mo when you travel. The culture, the people, their skin, their color, nagbabago po mga minamahal. Alam niyo, just recently, galing po ako sa abroad, di ba? Nung napunta kami sa Tennessee, isa sa mga gusto kong makita doon, yung isang grupo ng mga Ryosong tao na yung sila ay namumuhay sa tinatawag na primitive lifestyle. Ano po yan? Sino po yan? Letter A. Amish, di ba? Nakarating po ako doon, tuwan-tuwa po ako. Yung aming pastor na nag-host po sa amin ay talagang idinaan ako at nakausap ko mismo. Meron siya isang kaibigan na kung saan, sa Amish po, na pumunta kami sa bahay, yung mga anak na nakausap ko, may mga balbas dito, at talagang primitive po ang kanilang lifestyle. Mga minamahal. And so, kapag nakakita ka ng gano'n, nagbabagong perception mo sa daigdig na ang tinatawag na lawak na kaisipan mo ay hindi lamang sa Congo, hindi lang sa Kalugan, hindi lang sa Pasig. Lumalawak po, mga minamahal. Nanonood ako ng mga tinatawag na mga palabas sa National Geographic, mga documentary films sa Tibet, sa mga tinatawag na people na marahing ang ilan po sa atin ay wala pong idea. And it will change your perception, mga minamahal. Nagbabago. Hindi ibig sabihin na nagbabago ang doktrina mo, pero nagkakaroon ka ng mas deeper understanding of what's going on around you, mga kapatid. We receive 80% of information through our eyes. 80% po yan ang tinatawag na nakukuha natin. Kaya pag nakasagap tayo, hindi ba madalas ang tinatawag na yung first impression last? Why? Kasi embedded na agad sa ating tinatawag na judgment, yung 80% na yan. Pag nakakuha natin yan, ito na yan, masungit itong babae ito. Ito, suplado itong lalaki ito. Ano agad? Sakop agad natin. Bakit? Kasi 80% po, accordingly sa study, yung kung tinatawag na what we call information natin sa pamamagitan ng ating tinatawag na what we call mga mata, ating pagtingin, mga minamahal. Now, ngayon gabi po ay meron tayong konting exercise, bahagi na ng preaching. Yung mga taga-Hollywood na napakagaling, huwag na ho kayong sumagot, okay? Ang tawag ko dito ay rebus, passive ba? Rebus? Okay, tignan natin ito, okay? Kasi ayan. Okay, yan! Okay, pwede nyo bang hulaan kung ano po ang ibig sabihin niya? Ha? Magagaling talaga. Sabi nila, fasting daw. Breakfast! Hindi ba? Birihin nyo! Pinapahulaan mo, pero yung tinatawag na pag-circulate ng isip mo, mga minamahal, kuha mo agad. Pangalawa, tignan po natin yan. Yan. Ano ibig sabihin yan? Talaga naman ito si Dr. Shout till you drop. Di ba? Nakuha mo, Tess? Hindi mo nakuha. Hindi ka nagsya-shopping eh. Okay. Bakit na? Pag-uwi po. Okay. Kunti lang ito. Okay. Ano? Naku, si Tiger pa lang yan, ha? Partida pa lang yan, si Tiger pa lang. You're under arrest. Lagyan nyo nga ng posa si... Okay. Si Tiger. Mga minamahal, ang bilis, di ba? Ang bilis. Nakita mo, nag-process agad ang tinatawag na isip mo at ayun, nagkaroon ka ng tinatawag na sagot doon sa pinapahula sa iyo. Now, we communicate through images. It is no wonder that some religious, ilang mga religious, what we call groups,
ay kailangan magbandera sila ng mga tinatawag na mga representations ng kanilang gods. Kasi hanggat wala silang nakikita, hindi sila makakonect, mga minamahal. Kaya ito po yung katotohanan. We communicate through images at ang visual communication is a central aspect of our lives. It is done through symbolic means by words and signs and symbols of all kinds. Bakit? Kasi gusto natin may nakikita. Meron tayong nahihipo, meron tayong tinatawag na nasasala, meron tayong tinatawag na ebidensya sa ating tinatawag na gustong paniwalaan. Now, alam nyo, may danger din po ito, mga minamahal, sa bahagi ng ating henerasyon ngayon. Ang sabi po na isang famous apologist, si Ravi Zacharias, sabi niya, we are a generation that listens on their eyes and thinks on their feeling. Okay? Ang henerasyon daw natin ngayon ay nakikinig sa kanilang mga mata. Now, watch out. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat alam niya po na sabi po ng Bible, okay? Love not the world, neither the things that are in the world. Di ba? The lust of the eyes. Di ba? So marami pong mga tao na nagpupun sa trap na ikala kung ano yung nakikita nila, kung ano yung palatable sa kanilang taste, yun po yung kanilang tinatanggap without what we call subscribing to the mandate of the Bible. Kaya yun po yung henerasyon ngayon. Kaya di ba mga minamahal, ngayon po, ang mga kabataan ngayon, yung tinatawag na kapapanood nila ng mga visual at television set, yung pong fast-pace ng daigdig po natin. Karamihan po ng mga kabataan ngayon, sabi po nila ay walang mga pagtsatsaga. Naiinip sila. Kasi this is the world where the media has made a coverage na kung saan ay kailangan mabilis lahat at yung mata natin kailangan mag-catch up po doon. Kaya minsan hindi na natuturo yung pagtsatsaga, pagpapahinuhod, yung long suffering. Bakit? Kasi through this visual means ay pwedeng tinatawag na what we call i-envelope tayo, assimilate po tayo doon sa maling tinatawag na sistema ng daigdig. And thus, ang sinasabi niya, meron tayong generasyon that listens on their eyes and thinks on their feelings. Hindi lahat ng nararamdaman ay tama. Sasabihin mo, ito yung nararamdaman ko iniibig ko siya Pero hindi naman yung tinatawag na nais ng Panginoon sa salita niya. So yun po yung tinatawag na nangyayari sa pamamagitan po ng tinatawag na mga larawan po natin. Now, visual communications, brothers and sisters, is a central aspect of our lives. Again, it is done through symbolic means, by words and signs and symbols of all kinds. Now, ano po resulta nito as we look at pictures? Okay? It has a concrete picture in the mind. Once you see something, once you see an object, laging may konkretong larawan, mga minara. Kaya tayo, di ba? Kapag meron ka isang aksidente na nakita, ang ilan po sa atin, very traumatic. Naglilinger po yung tinatawag na imagination hanggang pagtulog mo, hanggang ikay na naginip. Dala-dala mo yan. This tinatawag na sa iyong subliminal what we call consciousness, lumalabas po siya. Naalala mo. Yung iba gruesome, yung iba tinatawag na very horrible, yung iba naman ay marahil ay masaya. So depende po. Pero ibig sabihin, dahil sa tinatawag ng pagtingin, larawan, meron tinatawag na concrete picture in the mind. Now, bakit po sinasabi yan? In spiritual application, as we look at our message here, ang ating pananampalataya po is a seeing tool. Okay? Faith is a seeing tool. Now, wala mo tayong nakikita. Because the Bible tells us that God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Jesus told that one to His disciples while He was conversing with the Samaritan woman in John chapter 4. And so sabi po ng Hebrews 11:6, yung 11:6 na po sasabi ko. Sabi po doon, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ulitin ko ulit, di ba? Yung salitang diligently dyan, yung tinatawag, ang parehang salita niya, yung tinatawag na to agonize. Yung tinatawag na to really press on. Why? Kasi nire-reward ni Lord yung diligent na talagang nagpupursu po sa Kanya. To the point na mahirapan sila. Kahit sa traffic, kahit sa finances nila, kahit sa physicality nila, kahit mahirapan sila. Basta pupunta sila sa Panginoon. Why? Kasi yun po yung pangako ng pananampalataya. Yan ang resulta. And that's why mga minamahal, sa ating spiritual application ngayon, wala ba tayong larawan na nakikita?
Wala bang tinatawag na nakakaalam kung yung mukha natin Panginoon, which is yung nakikita natin mga larawan ngayon, is only a figment of imagination ng mga artists na walang tinatawag na konkretong ebidensya, but we are using the tool of faith. Nananampalataya tayo, naniniwala tayo na kahit kung mga minamahal ay hindi natin naranasan back in time, in the Old Testament, in the New Testament, wala tayong nakita. Meron mga tinatawag na mga reports sa tinatawag ng mga geographical findings na ito mga minamahal. Pero higit po sa lahat ay pinaniwala natin ang subject ng ating buhay, ang ating Panginoong Jesus. It says there, the subject, Brother Miles, is the Lord Jesus Christ because He is the faith object from the Old Testament perspective. He is the expression of the Father's image. Bakit po natin sinasabi na siya yung faith object? Because in the Old Testament po, makikita po natin yung larawan na kung saan ay inihanda po ng Panginoon ang darating na tagapagligtas. Sa pamagitan ng mga ritual at seremonya nila, sa pamagitan ng isang tinatawag na kordero, na kung saan ay tinatawag na malinis, wagas, at yan po yung offer nila. It's a picture, prophetically speaking, para makita po sa darating na panahon, yung tagapagligtas ay siya po yung tinatawag na lalabas. Now, ano po ang tinatawag na meron sa ating Panginoon, mga minamahal? First of all, we want to see Him, of course. Gusto natin siyang makita. Of course, not now. Not now. Sabi po ng book ng 1 John chapter 2, one day, we're gonna see Him face to face. We're gonna see Him face to face. Pero yun po yan, mga minamahal. Nais natin makita ang Diyos. Even to the point, mga minamahal, na kailangan yung presence ni Lord ay tinatawag na makita natin sa kanyang mga tinatawag na mga tao. Kaya nga tayo po yung kingdom ni Lord. Thy kingdom come. Thy will be done. Where is the kingdom of God? It's in you. Because when Jesus came, is Emmanuel, God is in you. Kaya pag sinabi natin, nakita ko si Jesus. Kanino? Saan? Nakita ko sa mga taga-Faith Baptist Church. Nakita ko yung kanilang tinatawag na kanilang pag-ibig, yung kanilang tinatawag na care, yung concern nila. Nakita ko. I remember, I was reading one of the books sa isang leadership, at meron isang bata na sabi niya sa isang secular school, at kung pumunta sila sa Christian school, nag-inquire. Pag uwi nila, sabi ng bata sa kanyang tinatawag na nanay, sabi niya, Mami, I want to enroll in the school. Why? Because I think I have seen God there. Look at that. Okay? Saan niya nakita? Siguro nakita niya dun sa mga estudyante. Nakita niya dun sa teacher. Nakita niya. Okay? Because we are the representative of God. Kaya mga minamahal, kung gusto natin makita si Jesus, mga kapatid, ikaw mismo. Hindi ko sinasabi ko si Jesus, ikaw mismo ang larawan ng ating Panginoon. Pangalawa po, we want to feel Him. Gusto natin maramdaman siya. That's why there is a ministry of touch and encouragement. Kailangan po yun. Hindi lang po tayo tinatawag na defender of faith, but we also demonstrate this faith. Kailangan yun. Anong dahilan ang marunong tayo sa Biblia? Tayo po ay tinatawag theologically sound when people don't feel us. Now, I'm not saying being emotional on this part. Pero yun po eh. Kasi sabi nga, you walk your talk. You talk always, but you don't walk it. We don't see it. We cannot feel it. Why? Kasi kailangan po yun. Kaya kung nire-represent natin si Jesus, mga minamahal, maramdaman po ng tao yan sa buhay po natin. Kaya mayroong ministry ng touch. Pangatlo po, mayroong tinatawag na yung feel at yung tinatawag na touch. We want to be touched by Him. Okay? Nais ng Panginoon, nais po natin na tayo, maramdaman po natin siya. Not only people will feel it from us, but also through Jesus Christ, kung minamahal, gusto natin maramdaman natin na tayo mismo ay hinihipon ng Panginoon. Kaya, may mga means po ng biyaya ang Panginoon sa atin eh. Ano mga means ng biyaya? Ang dami po, di ba? Pag umawit ka ng isang makalangit ka awitin, hindi maaaring hindi mag-touch si Lord sa iyo. Pag mayroon isang tinatawag na isang testimony that's very inspiring, hindi pwede hindi mahipo ang Diyos sa iyo. Bakit po? Hindi pwede hindi ka nahipo ng Diyos sa tinatawag na presensya at sa act na yun. Now again, Jesus is our what we call object of our faith. Now question tonight, how did Jesus arrive?
Paano kung dumating ang Panginoong Jesus, mga minamahal? Because siya pong pinag-usapan natin dito, siya po yung larawan ng kalulatian ng ating Ama, at siya po yung tinatawag na what we call sinag. Siya yung sinag ng kalulatian at larawan ng kanyang katauhan. Okay, ulitin ko ulit. Jesus is the brightness of His glory. He is the express image, larawan ng tinatawag na ating Ama. Kaya nga, di ba, there was a time in the book of John chapter 14, remember that one? When Jesus was doing His valedictory address to the disciples because He's going back to heaven. Ano sabi niya ng isang disciple? Sabi niya, Lord, show us the Father and it sufficeth us. Ano sabi ng Panginoon? Verse 9, don't you know, feel it, para praise mine. Okay, don't you know, feel it. If somebody has seen me, he has already seen the Father. Nakita niya na Ama. Ang minamahal, bakit po? Kasi si Jesus po ang tinatawag na larawan. Siya po yung tinatawag na object. Siya po yung picture, mga kapatid. Para po tinatawag na tignan natin sa ating pananampalataya. Question, how did Jesus arrive? Number one, dumating po siya sa pamamagitan ng dispensational one. I'm not saying it's a dispensational Savior. But what I'm trying to say is that merong dispensations na dumaan. Ulitin po natin sa pag-aaral. Ano ba yung dispensation? Okay? Ano ba yung dispensation means it's a period of time wherein God tested man. That's dispensation. Kaya, yung panahon ng innocence, it's yung isang dispensation. Okay? Nung si Adan at si Eva, wala pang kasalanan. Dumating yung law. Dumating ngayon tinatawag na human government. Puro dispensation po. At alam niyo, nung dumating ng Panginoon, hindi naman yung nagkasala si Adan at si Eva ay kagyat, ibinigay yung kaligtasan, no? There were what we call forms and types of salvation. And yet, ang sabi po ng Galatians 4:4. Kapatid, okay? But when the fullness of time was come, ibig sabihin nung hinug na ang panahon. Hinug na po. Ang isang tanong nga sa theology, pwede ba na nung nagkasala si Adan at si Eva ay ibinigay ng kaligtasan? Pwede naman po. But you see, God is what we call sovereignty. God in His omniscience, siya po ang may gawa nito. Siya po ang tinatawag na mayroong kinalaman po nito. Nang dumating si Jesus, yung pong hinug na ang panahon. Ulitin ko sa inyo. Ayun po ba, gusto niyo bang kumain ng tinatawag na prutas na hinog sa piling? Diba? Ayaw niyo, diba? Yung bang pinuwersa. Okay? Akala ba kaya nakaranas ba kayo? Kumakain tayo ng isang prutas o di kaya ng isang pagkain na yung pinilit lang po para sumarap o what, no. Gusto natin talagang masarap. Gusto natin ganap, mga minamahal. So, pinadala ng Panginoon natin ang kanyang anak, ng ating Diyos ang kanyang anak, siya galing sa isang tinatawag na babae, and He was made under the law. So, how did He arrive? Through dispensation. Dumaan ang maraming pagsubok. Kaya doon po sa tinatawag na verse 1, if you are mindful of your Bible, sabi sa verse 1, John chapter 1 of the book of Hebrews, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Nangusap ang Diyos sa maraming kaparaanan, maraming tinatawag na panahon sa mga ninuno, mga minamahal, at ginamit ang mga propeta. And so, dumaan ang mga dispensation. Kaya di ba, ganito yan eh. Kaya di ba, meron tayong mga pinag-pray na maligtas. And sometimes, yung ilan siguro sa atin, baka sumuko na eh. Hindi na maliligtas siya. Siguro, elected sa impyerno yan. Wala akong tayo ng doktrina na elected sa impyerno, okay? Our responsibility and our job is to continue to pray for people and continue to show our conduct and testimony in the name of the Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Responsibility natin yan. Kaya sabi ng Bible, you go and make disciples, you reach out to those people. Yan po ang trabaho natin. Ang Diyos po, siya nakakaalam. Kung yung pinag-pray mo ay masisave. But the point is, dadaan maraming sa proseso. Hindi natin alam. But do your job. I'll do my job. Pangalaw po, sabi po dyan, paano dumating Panginoong Jesus? Through incarnation. Pero po yan, nagkatawang tao po siya. John chapter 1 verse 14. Ang sabi po dyan, ang berbo. Ang tinutukoy po dito ang ating Panginoon. Okay? He was made flesh and dwelt among us. Okay? Yung salitang dwelt, ulitin ko ulit.
Ang corresponding term po ng salitang duwag sa Old Testament is tabernacle. Ibig sabihin, nanahan. Kaya naalala nyo in Exodus chapter 19, nung ang Panginoon ay inutusan si Moses, sabi niya, "Make a sanctuary or tabernacle for me." Why? Because Israel was a wandering nation. Kung saan-saan sila. At sabi ng Panginoon, kailangan yung aking Shekinah, yung aking glory, makita ninyo. So God wanted Moses and the Israelites to build a sanctuary para siya mag-tabernacle po doon. Yun po yan. Kaya nagkaroon ng mga Holy of Holies, mga ark na yan. Why? Kasi gustong manahan ng Panginoon. Pagdating po sa New Testament, ang nanahan po sa atin, sa ating mga puso, ay ang Panginoong Jesus. Kanina lang inawag natin tungkol sa awitin ng ating Panginoon. Di ba? Kung may kung may problema ka, di ba? Wala kang karamay. Kasi sinong naroon? Yung Panginoon. Yung kanyang presensya. Bakit po? Kasi nagkatawang tao siya, at kung nagkatawang tao siya mga minamahal, we beheld His glory and His truth. Yung lalaki niya, kung makikita mo na, uy! Napakasamang lalaki niya, pero binago. Napakadamot ng tao niya, pero binago. Why? Kasi yung lalaki ni Jesus nakita ko eh. Ha? Yung lalaki niya eh. Kaya mo, uy, napakasinungaling yan. Pero nandun yung katotohanan ng Diyos ngayon sa buhay niya. Nagbago. Why? Because nakita po sa isang tao ito, yung kanyang pagtanggap sa ating Panginoon. So, ang Panginoon po, nung dumating siya, nagkatawang tao siya. At nakita po natin, sa pamagitan po ng ebidensya, ng tinatawag na what we call bunga po natin, na si Jesus po ay nanahan po sa atin. Now, paano po nangyari? How did it happen? When He arrived, number one, ulitin ko ulit, it was like a timing. Timing. Say the word timing. Marami pong tinatawag na nagkamali na po rito eh. No? Yung nabiktima po. Na kapag wala sa timing, sabi nila sa salitang kolokyal, wala sa hulog, pastor. Wala sa hulog. Ha? Salita siya ng salita, pero, you know, people, he cannot communicate. Wala sa hulog. Diba? Yung kanyang damit, wala sa hulog. Wala sa lugar. Pumunta siya sa okasyon. Ba't ako pajama? Kasal yung pinuntahan. Wala sa ibig sabihin ko mga minamahal, nung dumating si Jesus po, it was timing. Now, let me tell you mga minamahal, preparation chapters in your life are not delays in your future success. Merong inihanda ang Panginoon sa iyo. Ngayon, katulad ng binabasa natin sa Biblia, parang malabo, parang hazy. Pero merong inihanda pala ang Panginoon sa iyo. Kung bakit 10 beses ka nang nabasted sa pag-ibig, meron palang inihanda. Kung bakit hindi ka magtagumpay sa iyong negosyo. Kung bakit yung desire mo sa husband mo ay hindi matupad-tupad. Kasi inihanda ang Diyos sa iyo eh. Para sa tinatawag na future success. Let me tell you, alam niyo ba, pag ako po nakakakita ng mga mananampalataya na tigib sa pagsubok, alam mo, dulo nakikita ko, maraming pagpapala. Kasi alam niyo, hindi ka pwedeng pagkatiwala ng Diyos ng malaking pagpapala kung sa mga pagsubok niya ay hindi mo kayang pangatawanan. Now, object lesson is Job. Job suffered so much, but at the end of his life, okay, you look at his profile, you read his profile, makita natin si Job, talaga namang pagpapala sa kanya ay doble-doble. Why? Kasi dumaan po siya sa tinatawag na apoy sa mga pagsubok. And so, inihanda po siya. Medyo masakit ang paghahanda, pero nevertheless, there was a future, what we call success. Preparation time is never a wasted time. Sabi po ng Bible, mga minamahal, the preparations in the heart of man and the answer of the tongue is from the Lord. Proverbs 16:1. So, inihanda ka. Sa oras na to, marahil sinasanay ka ng Panginoon sa departamentong yan. O kaya sa posisyon na yan. Ayan, di ba? Kaya di ba sabi mo, uy, yan pa nga lang ang pwesto mo. Grabe na ere mo eh. Paano pag dumating ka pa doon? Hindi ka na panarantangin ng Diyos doon. Yung pwesto mo pa lang yan, kung magsalita ka, grabe ka na eh. Mayabang ka na eh. Pagkakadiwala ka ba ng Diyos doon? No. Ito sa mga minamahal,
Preparation time is never a wasted time. Bakit po? Kailangan po ihanda ka. Ihanda ka kung yan ay maliit, pagtsagaan mo yan, yan tinatawag na pagyamanin mo, and the Lord will bless you someday for another, what we call realm, na yung tinatawag na gagawin. Now, bawat panahon po, every season has a product. Bawat panahon. Okay? Every season has a product. Bawat panahon. Kaya, mayroong paghahanda, mga minamahal. Okay? Ang mga langgam, sinasabi natin utak langgam. Pag summer po, they think of winter. Pag winter po, they think of summer. Utak langgam. Pastor, utak ano bisugo Di ba? Ano po? Kasi, meron pong tinatawag na timing lahat. Pati pagsasalita, di ba? May timing po. And you and I would admit na marami po tayong mga nasaktang kapwa natin kasi hindi timing ang pagsalita natin. Oo, hindi. Tama po. Tama po. Kung nag-isip lamang sana, kung sana hindi naging silakbo ng emosyon, o minaman, hindi na nagkasala. Di ba? You and I would admit that we have lost some people in the church because our tongue has never been a blessing of. Ang ating pong dila, ang ating bibig, hindi naging pagpapala. It was not divinely what we call unction. Why? Hindi seasoned with grace. Hindi seasoned with song, mga minamahal. Sapagkat hindi naging timing ang kanyang ginawa. And so, paano nangyari ang Panginoon dumating? It's timing. Kaya, spiritually po, ang tao po, hindi tayo ang nagsisave. Okay? Gawin natin yung ating tinatawag na trabaho. Pakita natin yung ating Christian testimony, Matthew 5:16. At hayaan natin ang Diyos ang magbago po sa tao. Pangalawa po, mga minamahal, how did it happen? Pangalawa, through a test. Nung dumating po ang Panginoon, hindi lang po tamang panahon. Pangalawa po, ay sinubok po siya. Hebrews 4:15 and 16. Ano po sabi dito? Ang sabi po ng Hebrews 4:15 and 16, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. Si Jesus po ang ating dakilang saserdote. Larawan po siya ng isang dakilang. Ano ba ang dakilang isang saserdote? Isang pangit, marami na ba? Yung priest po, nire-represent niya po yung tao sa ating Diyos. Okay? Kaya yung mga high priest, meron po sila order niyan eh. Okay? Meron tinatawag na priest, meron tinatawag na mga Levites, at merong high priest. Yung high priest lang po ang papasok, if you study the Old Testament, doon sa tinatawag na Holy of Holies. Siya lang po, may kalemba nga yun eh. At yung high priest ay nagkasala. Hindi mo na rin yung kalembang doon. Okay? Kalembang na ng simbahan na susunod doon. Kasi inilibing na siya. Okay? So, ang Panginoon po, siya po yung high priest natin. At sinasabi po dito, in all points, nung nagkatamang tao siya, naranasan niya ang naranasan mo. Now, think for a while, visually po, and imagine. Use the factor of your imagination. Ano nangyari sa Panginoon sa synopsis po, sa Gospels? Actually, yung nga tinatawag na sinasabi ko rito yung account na kung saan ang Panginoon ay bago siya nag-33 years old, nasaan yun? Wala nakakalap. Sabi ko, one of the message sa prayer meeting ko, sabi ko, hindi ba ang Panginoon nung panahon siya ay lumalaki, binubuli siya? Bakit siya binubuli, Pastor? Anak sa labas Ang chismis po, si Maria ay merong kaugnayan sa isang centurion, sa isang general, na hindi si Jose ang tatay. Para siya lumaki na ganun po ang tinatawag na reputasyon. Okay? Ang reputasyon. Si Jesus po, kung gagamitan mo ng tinatawag na imagination, lahat ng tinatawag na mga pagtuya, ginawa po sa kanya. Naranasan niya po yan. Naranasan niya bumibig, naranasan niya masaktan, naranasan niya mag-disappoint, and people doesn't like him. Sabi nga po ng Bible, and he came unto his own, but his own received him not. It was a betrayal. His own country, his own people did not receive him. He was tested. Alam niyo, minamahal kayo kami po, God silenced all critics through a test. Nung ang Panginoon po ay ininagay sa krus ng Kalbaryo,
naisipin po ng Diyos ang lahat. Bakit mga minamahal? Okay? Kung sinubok po niya sa krus, mga kapatid, ang Panginoon ba ay lumaban? Ang Panginoon ba ay nag-retaliate? No. In spite of all those what we call, yung mga tinatawag na ibinigay sa Kanya, He never, what we call, retaliated. Wala mga sinubok po siya. Kaya nga di ba, isa sa mga magandang bunga ng Holy Spirit is this, di ba? And I read it from Warren Wiersbe, isang Bible commentator. Yung long suffering, di ba? Isa sa mga fruit ng Holy Spirit. Tama po ba? Parang wala kang long suffering. Di ba? But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Galatians 5:22-23. Long suffering. Ano ang definition ng long suffering? According to Warren Wiersbe, the ability not to retaliate. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Yung mag-retaliate ka, yung gumanti ka, yung bang... Kaya naalala mo isang worker eh. Kasi ang daldal ng worker kasi nag-witness. Nasa jeep. Sinampal siya. Sinampal talaga. Oh, sinampal siya. Sinampal siya. Iyak po siya. Nagkwento ka nito. Sabi ko, bakit ako umiyak? Kasi, Pastor, hindi ako nakaganti. Kasi gusto niyo gumanti. Kaya lang, nag-witness po siya. Ano yung makaganti? Yung Jesus na, pag tumanggap kay Jesus, magbabago buhay mo. The ability not to retaliate. Nung minamahal, you and I would know of all these mga tinatawag na bunga ng banal na spirito. Lahat po tayo, pag-ibig, kagani. Yan po ay bunga ng ating tinatawag na relasyon sa ating Panginoon. Now, God silence all the critics. Ngunit ang Panginoon na test po siya. You and I will be tested too. Sabi nga dyan, where was Jesus tested? Sabi niya, in all points, not one is spared to Him. Was he tested sexually? Was he tested mentally? Was he, tested emotionally? Perhaps mga minamahal, lahat ito naranasan ng Panginoon. Because sabi po dyan, in all points. Now, saan ka nasubok? Kung lalaki ka, pag ikay nag-iisa na, isa kang mandaragat, okay? Malayo ka sa misis mo. Pag nandun ka na, saan ka masusubok? Pag ikaw ay nasa isang examination, hindi mo alam ang sagot, pero ang sagot nasa notebook mo, ano gagawin mo? Ha? Naalala ko ng grade 3 ko. Laging illustration nito eh. Grade 3 ako. Nasa social studies ako. 103 items. Pinamemorize sa amin ang mula Region 1 hanggang Region 13. Okay? Pati lahat, Region 1. Ano yung mga lugar sa Region 1? Kompleto yan. Mga pati capitals yan. Memorize. Ang minamahal. Parang ang nalimutan ko yata yun kasi sa parting Bicol, yung Birak yata yan. Okay? Limutan ko na sabi ko, hindi ko ano. Ang alam ko, naka-yellow ako na, yellow na sando noon. Alala ko ba yung mga yun? Chineres lang ako, kulay blue yung shirt ko, hindi ako naka-uniforme nun. Ang ginawa ko, di ba ang desk ganito? Elementary public, tapos may ang ginawa ko po sa notebook ko, inuulog ko, tapos, kunyari, nung nahulog, ginanon ko. Siguro po, it didn't take mga 8 seconds. Nakuha ko agad yung sagot. Lumabas yung resulta. Si Manolito Ramos, perfect 103. Wow! Ang sumunod po, 91. Ang layo, di ba? Hanggang ngayon po, pag umuwi ako ng Pagadian, gusto kong hanapin si Mrs. Redemptia Kadungo. Kasi gusto kong magsabi, Ma'am, kasi pinalakpakan talaga ako doon. We have a highest perfect score. Hindi nila alam, nakopya ako. Naka-perfect nga ako, nakopya naman ako. Kaya pag pumupunta ako ng Mindanao, hinahanap ko yun, saan ko si Mrs. Redemptia Kadungo? Naalala ko. Ikaw naman ngayon, may mga kalukuhan kang ginawa, siguro naalala mo ngayon.
O di kaya, maaaring ngayon naman po, positively speaking, ikaw ay tinukso pero napagtagumpayan mo. Amen for that. Amen for that. Sinubo ka sa pera, sinubo ka sa salita, sinubo ka sa emosyon, sinubo ka! You know what? Katulad ng Panginoon, in all points, mga kapatid, nagtagumpay po siya. Sabi niya, tempted like as we are, and He became a sympathetic advocate. I like that word. I like that term. Ano yung sympathetic? Alam niyo ba yung sa counseling, di ba? Pag sinabi mong sympathy at empathy, ganito po yan. Pag ikaw isang counselor, pag ikaw ay nag-empathize, habang nagka-counseling kayo, naramdaman mo kung ano yung problema niya. Pero pag naghiwalay na kayo, tapos na yun. Pag nag-sympathize ka, hanggang pagtulog mo, babangutin ka na. Dala-dala mo yung problema ng counseling mo. Okay? Ang Panginoon po, sympathetic advocate. Hindi ko sinasabing babangutin siya sa kasalanan mo at kasalanan ko. Pero ninyo, ano ibig sabihin ng verse na to? Let's look at that, Brother Miles, sa verse na to. In resolve po. Sabi po dyan, in resolve. God hears our prayers in a new way, having lived here and having prayed as a weak and vulnerable human being. Kaya kung baga pag nagpe-pray tayo, nahirapan tayo, hindi ba naiintindihan ni Jesus yung nararamdaman natin? Yung namatayan ka, yung nawala ka ng pera, yung ikaw ay tinatawag na inaglahi, hindi ba nararamdaman ni Jesus yun? Kasi pinakita niya ang magandang halimbawa that He struggled with it, He wrestled with it, He was tested, brothers and sisters. How did it happen? He came through God's timing, through a test, at pangatlo po, through trial. Amen po ba? Nagtagumpay, at tagumpay ang ating Panginoon. Sabi ng Revelation, chapter 1, verse 8, and I'll close here, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Ang panimula at ang wakas. Sinasabi po sa mga talatang yan, ang tinatawag na tagumpay na meron si Jesus. Ngayon po, kung ano man ang problema mo, sabi ng Bible, that is a light affliction. Okay? Ours is a light affliction. I think it's found in the book of Romans chapter 7 or 8. Now, for I reckon that the suffering of this world is not to be compared to the glory that we will receive someday. Paul just penned those words to exhort us and to encourage us. Kung ano man yung tinatawag na suffering mo. In fact, if you look at Hebrews chapter 12, verse 4, wala pa po sa atin na dumanak ang dugo para tayo tinatawag na sa dumanak ang dugo natin nung tayo sinusubok. Wala po sa atin. Ibig sabihin, nung in-encourage po ang mga dito sa book ng Hebrews din, napapagod ng mga Kristiyano, teka, kayo ba? Nasa kurso ng Kalbaryo? Traffic lang, nagreklamo kayo? Yung maliit na sopa, nagreklamo ka? Yung sweldo mo, kumakain ka ng araw-araw sa McDo, nagreklamo ka pa? Parang ganun eh. Parang ganun eh. Kasi pag tumingin ka, kasi yung mga amiga ko, yung mga ano ko, ang gaganda ng bahay, pero yung bahay namin, 3 doors lang. Diba? Diba? 3-story. 3-story. Story ano ba? First story, second story. Ours is a light affliction because Jesus was triumphant. We are not spared from loss in this life. Wala po. Sa Jesus, nung dumating po siya, meron siyang tinatawag ng mga tests. He was not spared from that. At naalala ko tuloy, I think I preached this one. And I'll close here. Sister May, did you remember this? In one of my messages last year, ipinost ko po ito in my preaching. Nung si Sister May Umlas ay from Puerto Galera ay nagkikimotherapy na. Okay? June 26. At ito ang kanyang ipinost ko. Sabi niya, I will choose to honor God in spite the storm of my life. At sabi niya, yung sa quotation niya, sometimes you just have to bow your head, say a prayer, and weather that storm. Alam niyo, nawala si May, di ba? Kilala natin yan. Laman po ng ating mga panalangin, mga minamahal.
And I believe, katulad po ng ginawa ni Jesus, si May po ay naging triumphant. Okay? Una tigit sa lahat, kasi meron siyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi po, kung walang relasyon kay Jesus, nakakalungkot na babayan ka ng buhay, hindi mo alam saan ka pupunta, at nakakalungkot din kung ikay nagtitiwala sa sarili mong kakayahan. Itong asawa ng pastor na ito, dumanas ng sobrang pain. But I would say, like what Jesus had what we call experience as her Lord, she became triumphant. I was here, sabi po na isang German theologian, si Jürgen Moltmann, sabi niya, God weeps with us so that someday we will laugh with Him. Kami naman, ngayon, sa larawan ng buhay natin, nahirapan tayo, minsan may mga dealings tayo, nahirapan tayo, yung sa kapwa, hirap po tayo. This is just one corner of this life. Kaya pag ikaw yung mga tao, nag-give up, di ba? Nag-give up relationship, na-open sila sa church, na-open sila sa gawain, sa ministry. That's just one corner. Pag hindi po tayo naging tinatawag na mas malawak ang ating kaisipan, at hindi natin naisip yung larawan ng pananampalataya, kami naman, hindi natin ma-enjoy ito. Kaya sabi po dyan, God weeps with us so that someday we will laugh with Him. Ay po yung ako at pumigit, mananalangin tayo. Panginoon, sa gabi nito, inialay ko po ang mga salita sa inyong pangalan. Muli, ako po ay binitado sa aking pangalan muli. Napakabuti ninyo. Binigyan niyo ako ng dila, ng bibig para makapagsalita. At ang mga aral ay galing po sa inyo pong Biblia. Panginoon, sa gabi nito, salamat sapagkat kahit hindi namin alam ang mukha ninyo, hindi namin nakita. Wala kaming konkretong larawan ninyo dahil sapagkat kayo Espiritu. Ipapasalamat kami sapagkat ang pananampalataya ay isang tool para makita namin kayo. And through this, ang sabi niyo po, you are pleased with faith. Because faith is the only thing that you respect. Yung education, yung hindi nakapag-intimidate po sa inyo yan, Panginoon. Yung mga hustles na yan, o yung kayong tinatawag na intelligence, it won't manipulate you. Faith is the only thing that pleases you. So Lord, salamat po sa gabi ito sa message that Jesus, our image expression, nakikita namin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. And tonight, dear Father, I pray na bawat isa na nanambahan ngayon ay nakikita kayo, Panginoon, sa kanilang buhay. Kayo ang larawan ng kanilang buhay. Kayo ang larawan ng mga bibig nila. Kayo ang larawan ng kanilang pamilya. Kayo ang larawan ng kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa gabi ito kung kami po'y nagkulang. At tulungan niyo kami na kayo lagi ang masdan at tignan po namin. At hindi mga bagay na namin po lamang sa lupa. Sapagkat mga nakikita namin dito, mga aming Ama, ay mga bagay na nilipas po siya. Panginoon, pagpalain may invitasyon sa gabi ito sa inyong Ebanghelyo, sa ngalan ni Jesus. Bawat isa na kayo kung nakapigit, mga minamahal, narinig mo ang mensahe, si Jesus ang larawan. Ang larawan ng ating Ama, ang kanyang kalwalhatian. Ibigan, bakit si Jesus? Si Jesus ay nagtungo dito sa lupa. Alam mo bakit? Sapagkat ang bawat isa sa ating makasalanan. At ang naging mission ni Jesus ay bayaran ng ating makasalanan. Ikaw at ako'y makasalanan. Kung sa gabi nito, inaamin mo na ikaw isang makasalanan. Batid mo sa sarili na hindi nagbago ang iyong buhay at hindi nababago. Batid mo sa sarili na hindi mo rin tiyak makikibinawian ng buhay sa langit ka pupunta. Ngayong gabi ito, bakit hindi mo isuko ang iyong sarili, ang iyong buhay, ang iyong puso kay Jesus, na siyang larawan ng ating Diyos, na isang araw, pag ikay nagkaroon ng kaligtasan, ay makikita mo siya ng mukhaan. Kaibigan, kung meron ka pangailangan ng kaligtasan at pagbabago, kay Jesus ka dumako. Anong dapat mong gawin? Una, pagsisihan mo yung pag-ibig makasalanan. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas at hindi mo mababago ang iyong buhay. And next, you repent of yourself as a sinner. At pagkatapos yan, tanggapin siya sa iyong puso, papasukin.
bilang tagapagligtas at Panginoon ito. At ang pangako ng Diyos, sila lang nasa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ito may pangailangan sa gabi ito, nais kitang tulungan. Nasabi ng Biblia, sa ibang tumawag sa Kanya ay maliligtas. Kung ipapahid mo yung bibig na si Jesus at mananampalataya ka na siya'y nabuhay maguli sa mga patay, kay maliligtas. If you will do this thing tonight, you pray before Him, God will save you. I'm not going to save you. The Lord will save you. God will save you. Why don't you follow this prayer? This is your prayer. I will just guide you. Manalangin ka na ganitong panalangin. Habang kayo nakaupo, nakayukot, nakapikit ng bawat isa manalangin. Kaibigan, sumunod na sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong kaligtasan. Salamat sa iyong pagmamahal sa atin. Ako po isang makasalanan. Patawarin po ako. Inaamin ko po ito. Nagsisisi po ako bilang isang makasalanan. Tinatanggap ko ngayon si Jesus sa aking puso. Pinapapasok ko siya sa aking buhay. Siya na ang aking tagapagligtas. At siya na rin ang maging Panginoon ng aking buhay. Baguhin po ako. At ako'y pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Mula sa sandali ito, hanggang ako'y pumaraon sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Patuloy tayong manalangin, Ama, salamat po sa iyong salita. At sa gabing ito, Panginoon, kung mayroong isa o dalawa na nanalangin ng kaligtasan, nalangin ko na lumago po siya sa pananampalataya. And for your people tonight, I don't know their personal needs, but I pray that you will meet them according to your timetable. I pray, Lord, that you will continue to saturate us with your thoughts tonight. And even as we leave this place, kay Lord, ang magpala po sa amin. Bless also our offering tonight. Bless the giving. Bless your people. Thank you for all the resources that you have given to us. And we are simply returning it back to you. Thank you for all of this. We worship you. In Jesus' name. Amen. God
But the best way I could say it is this: God's been good in my life. I know I'm blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, by my side He's always stood, and through it all, God's been good. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Natapos po tayo sa ilang announcements po natin sa gabi ito. Youth leaders po and committee members po ng mga kabataan po natin after po